Huling istasyon ng bus. Lampas hating gabi nang matagpuan ni Claire ang kanyang sarili sa huling hintuan ng bus sa kalye ng Elm. Tahimik na rin ang syudad. Tanging tunog na lamang ng ilang mga sasakyan ang naririnig sa di kalayuan at marahang kaluskos ng mga dahon sa tuwing umiihip ang malamig na hangin. Nang manuot ang lamig sa kanyang kaibuturan, marahan niyang hinigpitan ang paghawak sa kanyang jacket para labanan ang lamig na kanyang naramdaman. Nang may humintong bus sa di kalayuan, tanging malamlam na ilaw ang nagsilbing liwanag sa daanan. Kaya naman kinakabahang napabaling si Claire sa kanyang relo para tignan ng oras. Huli na sa takdang oras ang pagdating ng bus. Palaging nahuhuli ang bus sa mga oras na iyon. Ngunit kakaiba ang gabing ito dahil may iba siyang nararamdaman na hindi niya maisantabi. Hindi pala siya nag-iisa dahil may isang matandang lalaki ang nakaupo sa upuan. Nakayuko ito at mariin ang pagkakahawak sa kanyang tungkod. Ang kanyang mukha ay hindi maaninag dahil natatabunan ng kanyang sombrero. Subalit, kinilabutan si Claire na parang may kinakausap itong hindi nakikita. Ngunit iwinaglit niya lamang ito dahil baka dala lamang ng lamig. Humangin ng malakas na nagdulot para magliparan at kumalat ang mga tuyong dahon. Napalingon si Claire sa kalsada. Umaasang may makikitang ilaw ng sasakyan sa madilim na daan. Ngunit wala siyang maaninag. Tanging kahabaan lang ng daan ang kanyang nakikita. Naisipan niyang maglakad na lang pauwi. Tutal hindi na naman ganoon kalayo, pero parang siya ay naestatwa sa kanyang kinauupuan. Parang pinipigilan siya sa kanyang pag-alis. Siguro ay dahil sa matandang lalaki na kanyang kasama, o baka naman sa kanyang kakaibang nararamdaman na kapag umalis siya ay maaaring mapag-iwanan. Makalipas ang ilang minuto, hindi pa rin gumagalaw o umiimik ang matanda. Umalabog ang dibdib ni Claire at bumilis ang pagtibok. Pasuko na sana siya at paalis nang narinig niya ang ugong ng sasakyan sa di kalayuan na paunti-unting lumalakas. Tuluyan nang dumating ang bus at naaninag na niyang nakakasilaw na liwanag nito na tumatagos sa hamog. Kaya naman napahinga ng malalim si Claire. Nang huminto ang bus, napansin niya hindi itong karaniwang bus na kanyang nakikita sa syudad. May kalumaan na at dahil sa katagalan, kupas na rin ang nakasulat na last trip sa karatula. Lumangit-ngit ang pinto nito. Nang mabuksan at tumango sa kanya ang matangkad na payat na tsuper. Tuluyan na ring tumayo ng mabagal ang matandang kanyang kasama sa kinauupuan kanina. At humarap siya sa tapat ni Claire. At sa unang pagkakataon nagtagpo ang kanilang mga mata. May kakaiba sa kanyang mga mata na parang may mabigat na mensaheng nais iparating. Isang babala na bagay na alam na niya at tinanggap niya na ngayon pa lamang naramdaman ni Claire. Ito na ang huling istasyon. Bulong ng matanda. Sigurado ko na ba sa desisyon mo? Nagdalawang isip si Claire. Ngunit sa loob niya ay talikuran na lamang ang matanda at umuwi. Subalit mas nanaig sa kanya ang pag-usisa. Tumango siya at humakbang papasok ng bus. Ramdam ang bigat ng mga sinambit ng matanda kanina. Sa pagsarado ng pinto, nagdulot ito ng malakas na tunog at umabante na ang kanilang sinasakyan. Umupo si Claire malapit sa unahan at niningon ng matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng bintana na nakatanaw sa kawalan. Habang umaandar ang bus, tahimik lamang at walang tao sa kalsada nang makaramdam si Claire ng matinding pakiramdam ng katapusan. Na para bang may nalampasan silang hindi ni nakikita hanggang unti-unting naglaho sa kanyang paningin ang lungsod at ang mga pamilyal na lugar ay unti-unting nilamon ng kadiliman ng gabi. Napaisip siya kung saan nga ba siya dadalhin ng bus at kung makakabalik pa kaya siya. Ito na ang huling hintuan. Umalingaw-ngaw na boses ng matanda sa kanyang isipan.
Hindi niya alam kung ano ang ibig ipahiwatig nito, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi niya malilimutan ang nangyaring iyon. We face challenges in translating cultural references for a Tagalog native speaker because some English phrases and sentences cannot be translated literally due to their deeper meanings in Tagalog, or they may be much simpler than their English counterparts. We address these challenges by reviewing and rereading the English version to understand its overall concept and topic, making it easier for us as translators to comprehend. The process of translating the original text was both therapeutic and challenging because of its deeper meaning as it was translated into our native language. We first read the text multiple times and analyze its themes, tone, and underlying messages. By revisiting the text, we gain a clearer understanding of its story and theme, which guided us in our translation. One theme we identified from the text is expressed in the line, "Tahimik na rin ang syudad, tanging tunog na lamang ng ilang mga sasakyan ang naririnig sa di kalayuan, at marahang kaluskos ng mga dahon sa tuwing umiihip ang malamig na hangin." This creates a somewhat eerie and mysterious atmosphere as the character vividly describes her surroundings. As she narrates, readers can feel the unsettling emotions of the narrator in the text. In translating the story, we consider the cultural backgrounds including nuances and idiomatic expressions to align the translation. However, there are certain phrases or words that cannot be translated. So what we did was we considered the similar terms that aligns to Filipino words, ensuring that it is related to the original text. Upon creating the visual podcast, a day after the activity was given, Lian and Ayla started to search the initial translation. Then after a day or two, they have finished translating the text, aligning with the Filipino audience, while Fritz edited the visual and Carlin was assigned to voice over the translated text. Lastly, Yvette and Leslie was assigned to edit the podcast. The dissemination of tasks were perfectly assigned, so in this type of setup, we have a fair share of contributions to the group activity. We think that we should have read more Filipino books or stories to know the Filipino style of writing as well as the patterns and how they play with words. It would greatly help, especially to the choice of words and transition.